6 onto a best of 7 semifinals. Aurora Hunters and RRQ Kaito. Match point para sa RRQ. Possible last game na nga to. Pero ang pinaka gusto ko talaga paano pagaganahin ni Atams itong Argus na nasa gold lane. Kaya ba nilang paganahin to? Worth the risk ba? Makukuha ba nila yung high rewards sa high risk na ginagawa nila ngayon? Kasi sa ngayon ay mukhang for RRQ Kaito, maaring napanood, maaring mahinihanda. At most likely, nakita na rin or na-foresee ni Coach Pao yung ganitong klaseng possibility. Pwede. Na ilabas din talaga ng Aurora Hunters yung mga panglason nga nila. At ngayon, syempre, medyo tahimik muna yung mapa. Hindi pa tayo makakita ng mga maaga, mga dalaw. Marso, nagpo-focus muna dito sa pag-farm. Pero kakasabi ko na focus si X-Nova sa panggugulo. Grabe, no? Actually, gusto niyang Oh, takutin si Kelvin. Manila Boy. At ito yung sinasabi natin para sa isang alpha, kaya niyang manakot ng kalaban. And definitely, naging maingat lang doon si Kelvin. Baka kasi nandyan na sila Lelouch. At nandun na nga, present na nga si Sasuke. Present na rin si Kelvin. Di ba? Umaaura na sila. May mga TP pa dito. Kasi nga naman, either ma-force yung Game 7 o matapos tong laban. So makikita natin, ayaw nilang basta-basta makuha ng kalaban yung control dito sa early game pa lang. As we mentioned, mas gusto nga nila si AG, mas gusto rin nila X-Nova yung mga gantong lapit ng Aurora Hunters. Pero as we mentioned, kailangan maging maingat dito ng Aurora Hunters. Tama. Kasi pwedeng mag-snowball in an instant, isang mistake. Pero sa ngayon, medyo makukulong si Dream Sanity. At nandun, mabubuhay pa rin naman kasi grabe din yung shield na meron ng isang Esmeralda. Pero dito pala sa may bandang gitna, si X-Nova, patay na rin si Mingwin. Flicker? Ang gustong bigyan Oy, at nandun, umabot! tinamaan pa nga ng flicker in. Di naman si Mingwin, ang kaso lang may light na magagamit doon. Itong si Escapo. Buhay ang mga miyembro ng Aurora Hunters at sila pa ang nakakuha ng isa na wala si X-Factor. Grabe yung Evil Queller dun, no? That's the timing na kailangan all throughout ay maganda na ma-push through ni Lelouch. Habang sa RQ Kaito naman yung timing for X-Nova was a bit off na nga lang din. Pero still, early on pa lang naman, makikita pa na natin yung adjustment sila. And of course, yung magiging rotation uy. at ngayon yung pagsuntok. Grabe, kahit na marami kang shield, hindi ka mabubuhay sa true damage. Nandyan yung portal, nandito yung mga tropa mula sa Aurora Hunters at mukhang mababaliktad na nga yung laban. Isa para Nova. sa isa. Pero nandito si Naka. Nova. Pwedeng maghanap ng setup pero mukhang hindi na itutuloy pa ng dalawang kupanan sabay. Labas na lang din muli ni Manila Boy at ni Dream Sanity dun sa may bandang itaas. At nandun ulit yung Spear of Alpha na magagaling kay Kelvin. Nararamdaman talaga ni Dream Sanity yung true damage na ibinabato ng RQ Kaito. Patagalan pala sa laban o ito, patagalan din talaga at gusto pang makisali ni Mingwin ng kaso nga lang, hindi pa enough yung damage niya. Takutan kung takutan, bigayan kung bigayan. At ngayon, todo bigay na nga lang din yung performance even for Aurora Hunters. Maganda yung gano'n, nakata-control nila yung facing and tempo na gusto nila. All because of the teleport na meron si Manila Boy. Pero sa ngayon, andito nakaabang sila. Ferds! Naku, yung Fiska kumonekta. Ang kaso nga lang, mabibigyan din agad siya pero yung Turtle, makukuha pa rin naman ng kaharian ng RRQ. Naging sakripisyo muna si The Wild One pero okay lang Paligtas sa kanila, palitan lang kung palitan. As in, bigayan na naman para sa Game 6. Mas ngayon natin nakikita yung mata sa mata. An eye for an eye talaga natapatan ngayon for Aurora Hunters kahit sa RRQ Kaito. Ramdam natin na pareho nilang gusto na kapag, gumugusto talaga ito, binibigyan eh. And even Atoms right now, medyo delikado, pero nandiyan na yung portal! Pinasok sa loob ng tore at ganun lang kabilis para sa Aurora makahanap na naman ng isang kill. And definitely that is a win for them kasi si Seiji yung nabigyan. Si Escapo dito, hindi na maaabutan pa kaya si Dream Sanity na lang muna yung bibigyan ng RRQ. At nakita natin, hindi na dinala pa ni Dream Sanity dun sa kakampi niya. Okay nang ako, wag lang siya. Pwede pala yung ganong kakampi na hindi ka na idadamay pag may humahabol ng kalaban. Pwede pala yun. Kasi yung kakampi ko, dinadala pa sa akin, pati na ako eh. Pero sa ngayon, para sa RQ Kaito, nakikita natin na
Hindi na try nila na magkaroon ng magandang trade-off. Pero lamang ng isa dito ang Aurora Hunters kasi nga katulad sinabi natin, kung walang window of opportunity, create a portal of opportunity. Tama. Nandun yung Chase, nandun yung sabihin natin capability nito instantly burst members of RQ Kaito. Pero kailangan pa rin nila maging maingat sa ganun klase ng mga naiiwan kasi pwedeng ang bigyan, pwedeng ikulong ng RRQ Kaito yon. And actually, no, hindi pa natin nakikita mag-online dito or kumbaga wala pang highlights Wala pa. si Atams, pati si Seiji. Doon sa baba kasi nakikita natin, doon umiikot yung Aurora Hunters. Kasi alam nila na si Seiji pang late game to. So kailangan nilang pigilan kahit papano yung farming ng isang Claude para hindi basta-basta makakuha ng items niya. Kasi kapag nakakuha yan ng DHS, ng Golden Stop, definitely lalaban na rin yan. Pero nandun yung portal, shortcut lang pala. Kaso anong gagawin nila? Sexnova Pero sumama. Pumasok dun si Xnova pero wala lang din namang Seiji? mangyayari. Pero Seiji with the Blazing Duet inside that portal ay mukhang papasukin ng RRQ. Oh! Anong walang mangyayari? Ito magtutuloy-tuloy at meron ng mangyayari. May sipa pa. Ay! At mukhang si Xnova yata ang mamamatay mula dito kay Atams. Nandito na yung Kevin? Argus na X-Factor din nila. Panggulat, pang surpresa. Ang kaso nga lang mabibigyan din naman. Mamamatay doon yung Nakatakas pa. Esmeralda. Lalush? At bigayan kung bigayan. Talagang palitan lang. Sa dami ng mga pangyayari, ang very iconic for me is the way that RQ Kaito maximize yung portal. Pwede rin naman nilang daanan. Pwede rin naman nilang gamitin. At yung mga muntik na moments hindi naman natuloy. Pero ang natuluyan talaga daw na yung mga members ng Aurora Hunters. So ngayon, ang dami lang kailangan bantayan. Tama. As long as nakikita natin yung ganung klase mga portal boy pa, may possibility nga na sumunod agad doon sila Xnova. Hindi niya napahihirapan yung sarili niya sa paglalakad. Makikijoin na lang siya. Diba, pasok na lang. Kaya ko rin namang mabuhay. Ang dami namang dashes dito ng isang show. And now, si Ferds dito, ang sumisilip kay Manila Boy. Nandun na naman yung portal. Pero mabilis na niretre lang ni Kelvin yung turtle para hindi na umabot pa yung Aurora Hunters. And right now, clearly, lamang ang RRQ at gusto nilang magtuloy-tuloy yung lead na hawak nila. Gusto nilang kunin na yung control dito sa laban kasi alam nila kapag nagka-items na si Escapo at si Atams, baka dun sila mahirapan pero dun sa baba, may 1v1 yung mga gold laners. At doon natin nakikita na kaya din talagang ipakita at iparamdam ng Aurora yung ganitong klaseng lineup nila. Aminin, may mga hindi huminga. Tinignan ko makakaligtas doon si Seiji. Dinaan na lang sa sigaw eh, no? Kaya nga eh. Pero sa ngayon, madadaan na nga lang sa pagbasag ng tore. Ang next move dito nila Atam. Saba sa may bandang gitna. Iba na namang kaguluhan to. Oh. Grabe, ayaw magpaawat ng RQ Kaito. Kala ko may portal din na namang gagamitin si Manila Boy eh. Di ba basta yata available yung portals dito eh gagamitin at gagamitin. Meanwhile for RRQ, nakikita din natin dito na tinatry talaga bigyan si Seiji pero natuto na siya dun sa nangyari kanina. Hindi na siya basta-basta mabibigyan pero dun sa baba, mukhang gustong bigyan nila Xnova dito. Etong si Sasuke, nagamit-gamit nila Luz, pero nandun na yung portal at ang nakita nakutan! si Seiji pero mabubuhay with that BMI out. Pero may sipa pang manggagaling dito at nabaliktad pa nga ng kaharian yung laban. Si Escapo gustong tumakas, hinahabol dito ng mga miyembro ng RRQ Kaito. Merong light na gagamitin pero tila ba isasakripisyo na lang niya yung kanyang sarili para hindi na makakuha pa ng maraming bawi ang RRQ at magpapatuloy lang ang kanilang kalamangan dito. Dalawa para sa wala yung naging palitan dun sa ibaba. A very good tactic para kay Ferds. Ang ganda ng paglatag niya ng fist breakdown, even with the fist crack. Nasabi niya kahit sino lumabas dito sa portal to, damay-damay ng lahat. And eventually, CG as well did a great job doon. Akala natin uwi na lang din muna siya. Pero as we mentioned, for a Claude, kaya niya pa rin naman bumalik. And eventually give back damage doon sa Aurora Hunters. Balik tayo dito sa big objective natin, which is going to be the first Lord of the game. Nandiyan, tatao agad ang mga members ng RRQ Kaito. Ganda ng Pero pwesto there's ni the Manila threat Boy, pa rin ha? naman dito kay Drin Santi. Even Manila Boy. Sa To go likod. for the sandwich play dito kay La Kelvin. Kaya na, Kunsil. Pero narinig yata. narinig. Narinig. Medyo mabigat yung paa, yung yabag. Uy, nawala din siya agad. Okay. Nawala din siya agad. Nandun siya agad sa may bandang gitna na. Oh. Pero. Na-reset pa. Na-reset Okay lang. pa. Wala pa ulit mangyayari. Talagang mind games na naman. Kailangan na mahabang pasensya muna. Pero sa ngayon, Manila Boy, sa may bandang gitna pa rin, nag-aantay siya na may merong mabubukod, tsaka siya magtatawag eh. Tama. Tsaka siya maghanap ng pang-rest back. Pero sa ngayon, bandang baba,
Ferds and Rin Santi nagkakasabayan. Members of RQ Kaito, nandito tumatao na mababa na yung HP bar ng Lord. Mukhang itutuloy pa rin nila. Makukuha to nila Kelvin. At hindi na pa makakalapit dito Ay, yung Aurora. naku, Pero naku, nandun agad. tumalon si Drinsanity. Oh, Ang no. kaso lang, mukhang ito yata yung pagkakamali nila kasi Nabutan. tatalunan din siya ni Kelvin. At ngayon, Top lane. 4-0-5 na. Talaga nga namang nagwawala yung alpha ni Kelvin, yung RQ Kaito. Mukhang gitnang tore lang ang gusto. Si Atams na tumutore dun sa taas, alam nilang uuwi din yan. Humahanap sila ng another route para sana magkaroon sila ng magandang trade-off daw sa RQ Kaito. But still, mas napabor or Uy, nagkaroon sa ng gitna. magandang pabor to pa sa RQ Kaito. Pero nakulong si Atoms! At Pero ito na rin yung makakaligtas. portal. Ano Oh. nang mangyayari dito sa laban? Sabay pasok ni Drinsanity, may Blazing Duet pang gagamitin. Talagang all in para sa RRQ Kaito. Dalawa na yung makukuha. Pero mamamatay lang din naman si Seiji. Escapo. Mag-aabol pa rin dito ang kaharian at si Escapo ang kanilang isusunod. 4 ang mabibigyan. May Lord pang kasama ang kaharian. Nag-iingay na ngayon ng Kingdom. Dahil alam nila na malaking advantage ang nakuha doon ng RQ Kaito. Pinakamaikling that timer ngayon ay kay Manila Boy, pati na rin kay Atoms. Even rin Sanity, aabot pa rin naman. Nakikita natin even for RQ Kaito, they're taking things slowly. Dahil mas gusto nila yung sigurado muna. Walang padalos-dalos, walang masyadong lumalalim. Aabot naman para sa depensa ang Aurora Hunters. Kahit na paunang Lord pa lang naman ang laban na makikita natin, medyo masakit pa rin naman. Yun na-inflict dahil mga base turret na lang ng Aurora Hunters ang matitira sa kanila. Actually, inaantay ko dito sa laban na to, anong mangyayari kung 5v5 sabayan? Kasi with the portals, nakita tayo na minsan na ma-maximize to ng Aurora, minsan mas na ma-maximize to ng RRQ. Lalong-lalo na they have the setup heroes. Nandyan si Xnova with the Cho, nandyan si Ferds with the Badang. So nakikita natin na for RRQ, parang pati nga si Seiji, pagpasok naka-Blazing Duet na agad. So imbes na yung Aurora Hunters, yung makapag-maximize ng portal na yun, nagagamit pa nung kalaban nila. Yung sinasabi ko kanina, sila sana yung magsaset ng tempo, nagugulo yung tempo nila mismo sa paglatag nila ng portal. Tila ba nagba-backfire, di ba? And for RQ Kaito, yun nga yung what if natin. What if sabayang 5 sa 5 yung makita natin? Kasi hindi nagiging 5 sa 5 dahil papasok pa lang, ibang members doon ng Aurora Hunters nakukulong, napipick off na doon nila Kelvin and even doon ni Ferds na napakaganda lagi ng pangko-corner. At yun yung hindi mo, yun talaga yung hindi mo gusto na mako-corner ka. Kahit nga sa boxing, di ba? Tama. Hindi ka pwede ma-corner kasi masasalo mo lahat ng impact, masasalo mo lahat ng damage. And the way na makaalis doon sa corner is of course, eliminate mo yung mga threats. Eliminate mo dito yung danger sa buhay nyo. Pero paano mo rin kasi eliminate kung ganitong napakasakit, kunat din ng RQ Kaito. Yun nga yung mahirap eh. Masakit na sila, makunat pa dito, may setups pa. Di ba? Paano mabubuhay yung Aurora Hunters kung masusurpresa sila paulit-ulit ng RQ Kaito? Now that the Lord is up for sure, this can be, again, a bait Lord made and brought to us by RRQ. Pero ito na naman maganda muli yung pwesto. Doon sa may bandang itaas si Manila Boy, pero naghahanap na ng setup dito ang RRQ. Gusto nilang bigyan, pero nandun sa may bandang likuran. Ayun na. Si Inabutan. Manila Boy, ang kaso lang, hindi na nila inabutan pa yung Lord. Nandyan yung portal bago siya mamatay. Namatay na si Seiji. At pwede ito na yung bawi ng Aurora Hunters. At talagang hahabulin nila yung Tinamaan kanilang na sa kalaban. Ang kaso nga lang, mananaig ang kaharian pero hindi pa tapos. Pinapakita pa ni Atams kung bakit siya gumamit ng Argus sa ngayon. Humihinga pa, pero mukhang ayaw siya pauwi Roy! ni Birds. Dahil nandyan na nga lang din yung Lord. Nandun na fist break with the fist break. Or yung fist with tatama na nga lang din. Lahat ng pagtumbling, lahat ng pwedeng gawin Atams! ginagawa na ni Atams. Pero aabutan pa rin. It's going to be a wipeout. Pero ngayon, buhay na nga lang din si Manila Boy. Endable na ba Aabot to? naman yung ibang mga members para dumepensa. Ay. Yung Lord doon ay nagmamarcha pa rin. Kailangan nilang matunaw to, QWERTY. Naghahanap dito si Manila Boy. Naghahanap siya kung paano nila bibilhin yung oras na kailangan para dumepensa at mukhang because of that portal, enough na yata yun para kahit paano makadepensa at mabuhay pa dito ang Aurora. A successful defense. Pero sa paglabas sila Manila Boy, tila ba Aray, sila aray, yung aray. inaabangan? Nag-aabang lang sa dilim. Sa may bandang sulok, may hawak na mga patalim. RQ Kaito still have their size on the members of Hunters. At ngayon, QWERTY, hindi man nila nagamit yung Lord to end this game. Pero hindi natin madedenay, nasa kanila pa rin ang kaalamangan. Pwede pa silang gumawa ng play. Ni Retri pa nga.
ni Kelvin dito. Itong si Manila Boy. Ito na ba ang katapusan? Ito na ba ang simula muli ng pagtatatag ng RQ Kaito ng kanilang kaharian? O tuluyan pa rin itong madedepensa ng Aurora at hindi pa mamamatay yung liwanag na meron sila? Nandyan pa rin naman ang nakikita nating beacon of hope para sa Aurora Hunters. Buhay na ang 5. Andito ang ultimate defense sila. Butas na or bukas yung buong base ng Aurora Hunters for RQ to conquer. Pero still, nandyan pa rin naman yung pag-asa na mabaliktad nila yung laban na to. 8-21. Medyo malaki, hindi pala medyo malaki po talaga yung lead na meron dito for RQ Kaito in terms of kill score. Kung sa gold naman, that is 3.5k gold lead na hawak ng RQ Kaito. All in all, tila ba nakikita talaga natin yung maganda na kumpiyansa and of course yung tiwala na meron sila dito kay CJ and even X-Nova to juggle all of the damages at mapop yung mga flicker, purify man yan sa mga members ng Aurora Hunters. Kasi kanina sinabi nga natin, yung portal, minsan pagpasok ni CJ, naka-blazing do it na siya eh. So bawasan na yung mga buhay ng Hunters. Meanwhile, for Kelvin, kailangan na lang nila clean up crew. Tagalinis na lang ibang mga members ng RRQ Kaito. At doon nga nasisira yung plano ng Aurora Hunters. Imbes na pagpasok nyo, kayo yung hayahay na gagawa ng plays, kayo yung hayahay na makakapag-maximize nito, kayo pa yung nahihirapan. Pero Oo. baka iba ang maging storya dito sa Lord. Nakiki 1, 2, 3, hindi nagbabayad ng pamasahe dito yung RQ Kaito eh. Yeah, dito lang pwede gawin yan ha. Pero ngayon, ito Lord, yung ginagawa nila. 2 bars left under HP of the Lord, i-reset. Manila Boy nag-conceal, pero walang aabutan. Nag-BMI na agad doon si CG. So wala silang maabutan, wala silang makukuha. Pero ngayon, sa likod, si Ferds, medyo makukulong sila. Lush, pinapalayo nila yung jungler dito ng Aurora Hunters. Nandiyan na yung portal, pero yung Lord may masesecure pa rin ni Kelvin. Nasa kaharian pa rin yung kalamangan. Si Atams! Magpapap yung immortality Si ni Atams! Seiji at nandyan na si Atams. Ito na yung pwedeng maging hero ng laban. Isang patutumbahin yung kaharian ng ORQ. Nakadalawan na nga siya sa ngayon. Isa pa! At pwede pang Ay! ituloy. Gawin mo pang 3. Hindi pa tapos yung laban kahit nakuha ng kaharian yung Lord. At triple kill for Atams. At ngayon, kailangan namang dumepensa muli ng Aurora Hunters. Ito yung sinasabi natin, may pag-asa pa rin na pwede nga magkaroon. Nabalikta rin dito ng Aurora Hunters ang laban. At nakita nga natin, dahil sa hindi pagkakamatay, hindi pagka-pick up dito kay Atams, nagkaroon ng Grabe. magandang tsansa. Naka-triple kill pa nga doon si Atams laban sa Kaito. Alam mo, yung Argus, makakalaban mo lang yan sa RG. Masasabi mo pa nga, ayan yung mga cancer na pick eh. Pero dito, yan ang cure para sa Aurora Hunters. Ito yung gamot, ito na nga ba yung sagot? Dahil sa ngayon, ito na yung kanilang pag-kick off onto mid lane. Hindi pa rin naman sila magsasucceed sa pag-push off ng outer third dito ng RQ Kaito, but still, nabuhayan, nandun pa rin yung pag-asa. We've seen a glimpse at na-eliminate nga nila yung gold lead kanina na hawak ng RQ Kaito. Ngayon, ang lead on the gold is gone to the hands of Aurora Hunters. Pero still, we cannot deny na sobrang risky ng ganung play para sa Aurora Hunters. Sobra. Lalong-lalo na sa mga team fights, nakikita natin, wala si Atams. Sa unang parte ng mga team fights. Tsaka siya papasok na tila bakala mo superhero na isasalba niya yung buong team niya. And for Aurora, okay lang yun eh. Basta hindi sila natatalo ng RRQ. Basta kahit papano, nakakabawi, nakakabangon sila. Kahit ano nang gamitin, ano nang mangyari, basta unti-unti silang nakakahabol, okay na yun sa kanila. Tsaka kailangan may maiiwan na kasama ni Atams. Kaya rin nag-succeed yung ganon. Kasi nakita mo kanina, di ba? Other members were buying enough time para umabot si Atams. And somewhat yung ganong strategiya could make or break eh. Tama. Kasi kung sakaling hindi nag-succeed yung triple cooldown ni Atams, that might be it for game number 6. Pero dahil nga nagkaroon ng magandang make doon na segment para kay Atams, ensuring or acquiring the triple kill, eh nagkaroon sila ng somehow breathing space, breathing position dito na makapag-push back and eventually ma-extend, ma-prolong pa yung laban natin. 2.7k gold lead ay nasa kamay na ng Aurora Halos Hunters. naka-item. 19 minutes dito sa laban.
At alam ng RQ na hindi sila basta-basta pwedeng mag-segue. O meron silang Claude, pero what if mahuli siya nung chip? What if nandun pala si Atams? Yeah. Diba, ang daming what ifs na pwedeng naglalaro na sa utak ng RQ. Kaya napipilitan silang magsama-sama. At ngayon, na meron na namang Lord, pwede tayong makakita. Atams na nasa taas, tapos yung 4 na miyembro ng Aurora, nandyan makikipagbardagulan sa Lord. Sa dami ng what ifs, ang isa sa what if ng Aurora Hunters ay Wow! natutunan ng alin. What if nasa playoffs tayo? What if pumalag tayo? What if humabol tayo? At napos yung laban. Ganun katindi, ganun kainit. Pagkapasok dun sa portal, nandoon yung Mystic Field. Nandoon yung pampigil nila Kapitan. Sabi ko, what if sumugod sila? What if i-pause din muna ang mainit na laban na yon? Hinga muna na malalim, supporters ng Aurora Hunters. Alitan si Kapitan Mingwin pala yung na-shutdown ni Atams bago mag-post. At tila ba minamadali na ng Aurora itong Lord na pwede nilang makuha. Definitely a worthy trade. Di nga trade, wala naging trade kasi sila nakakuha ng kill, sila pa yung nakakuha ng Lord at di nila binibitawan yung posisyon nila dito, may portal pa. Pero hindi, kakalma, disiplina muna para dito sa Aurora Hunters. Hindi pwede. Hindi pwede si Kelvin yung bigyan. May mortality, makunat, pwedeng dun mabaliktad ng RRQ yung mismong laban. Kaya naman, pwede nilang gawin dito, sabayan sa pag-flow yung Lord. Pwedeng isabay yung itaas, yung gitna, and eventually humanap sila ng pick-off. Kailangan din talaga nila somehow iangat, hawakan din yung mapa. Kasi kung papansin ninyo, in an instant, di ba kanina, na halos nasa basin nila yung minion wave ng R2 Kaito. Pero ngayon, bandang gitna naman pupura iba mga members ng Aurora Hunters. Grabe din yung silip ni Manila Boy dun sa gilid. Yun nga, tinignan ko kaya medyo yung build-up ng emosyon ko doon, kung magkakaroon ba ng pagsigaw na tingin, tingin. Di ba? Parang mapapatagilid din talaga yung tingin mo kung nasaan ba yung mga miyembro dito ng dalawang koponan. Ayan yung Magic Sentry. Nandyan pala. Sila Dream Sanity. Yung Lord, as much as possible, hinaharangan na nila agad. Nag-jump in na dito. Sila Manila Boy and even Dream Sanity. Atras ng content, depensa para sa RQ Kaito. Buhay pa rin yung Lord na dala-dala dito ng Aurora Hunters. Walang portal. Nandun pa lang para mabasag yung tore dun sa may bandang ibaba. Unti-unti nang nakaka-push. Unti-unti nang nakakabawi dito ang Aurora Hunters at talagang pinaparamdam nila hindi pa tapos ang laban pero depensa ang pinapairal dito ng kaharian. Slowly but surely, dedepensa sila dito pero surely ang kalamangan, ang control nasa kamay na ng Hunters. Kung kill-score pagbabasihan earlier, nandun talaga sa RQ Kaito. Pero because of what happened, nagsimula talaga doon sa triple kill na na-attain ni Atams. And eventually, nakita natin kung paano rin na-transition a smoother flow ito para sa Aurora Hunters. Yung kaninang nagiging, sabihin natin, double-edged sword na portal nila, ngayon hindi na nagagamit against them ng RRQ Kaito. Grabe yung items pala ni Atams. Talagang wala nang sapatos pa, wala nang depensa pa. Hindi na ng sapatos di ba? All in. Basta may portal at Gina sa laban. Kaya hindi rin siya natatakot mag-split push. Kasi anytime, kaya siyang tulungan dito ni Manila Boy. Anytime, if magkakaroon ng teamfight sa iba, kaya din naman siyang portalan. 'Di ba? Kaya ngayon, nahati yung atensyon ng RRQ eh. Ano yung gagawin nila? Saan ba sila magre-react? Kaya Tams ba doon sa itaas? O hanapin natin nasaan ba si Manila Boy? Saka ang crucial kasi nito, dahil nabutasan na nga sila ng base, baka pag nag-all-in sila na babad na malayo sa base nila, may portal, may backdoor play na gawin sa kanila kasi may chip ang Aurora Hunters. So, ang daming possibilities kayo na naglalaro sa utak ng mga members ng RQ. Kahit pero ito pala yung posibilidad na merong lumikod. At nang nakita si Seiji na naman with a flicker, mabubuhay. Meron lang ding Winter Crown, gagamitin din si Kelvin. Tapos pop ng Immortality, pero may sipa, all in, kaguluhan na naman si Seiji dito. Ang tinatry bigyan, pero nakaka-free hit. Si Atams, harap-harapan lang daw muna. Magpa-pop yung mga Immortalities, sabay out na lang din, tinamaan pa nung Regan na manggagaling mula kay Mingwin. At ngayon, lamang sa kill ang Aurora Hunters. Pero depensa sa kanilang base nandyan ang kanilang hero na si Atams. Medyo kinabahan ang mga Hunters dyan. Dahil nga lang din sobrang crucial. Kung kanina sinabi ko yung possibility na pwede mag-backdoor play ang RQ Kaito, maari din kasing umabante minions dito ng RQ.
kung sakali man na hindi ito mapansin ng Aurora Hunters. Pero balik tayo doon, Qwerty. Nagkatanggalan ng Immortality. Na-pop na ang mga Winter Crown. Now or never na yung pwede maging next clash natin. Bumabackdoor na naman si yung mga Manila Boy, ha? timers, ha? May Manila Boy sa may bandang Andun yung likod. portal! Angat natin konti! Nandiyan si Manila Boy, ang pwede nilang bigyan, pero sakripisyo lang pala yung Ayan si buhay niya Atoms. para ma-secure ng Aurora yung Lord. Si Kelvin ay mabibigyan. Oh. Nandiyan na naman yung mga Rega na magagaling kay Mengwin. Patay si Manila Boy, patay si Kelvin, pero sa Aurora muna yung Lord. Reset na naman, pero clearly, Aurora tinutuloy nila yung control ng laban. Kakasabi pa lang natin na si Atoms, kailangan niya lang ng sasama sa kanya, kailangan niya lang ng sasalo ng mga pauna, kailangan niya lang ng tagabawas, tapos siya nang bahala sa mga susunod pa na kabanata. At ngayon, may pag-asa na ma-extend, madagdagan ng isa pang chapter, yung laban natin here on to our last semifinals of the day. As Aurora Hunters extend this round, 25-minute game time na tayo. Currently running pa rin. May Lord na damarcha dito sa may bandang baba. Kumpletong 4 sa 4 ang ating magiging tapatan dito sa base ng RQ Kaito. Tuluyan bang magliliwanag ang laban na to para sa Aurora Hunters? Unti-unting dinedepensahan, unti-unting kinakait ng kaharian yung Lord. Kakatok sa base, pero hindi pa rin tapos ang laban. Pipiliin ng Aurora. One base turret at a time. Another defense para sa RQ Kaito. At ma-extend pang muli ang ating game number 6. Wow! Sa sobrang tagal nung laban, wala na akong free wifi. Relate! Sa sobrang tagal ng laban, nakikita na natin ngayon ang ilang sa mga kasama natin nagpapaypay na rin. Pero Ganon alam ko, kasi kainit eh. ganon kainit kasi yung laban na to, biruin mo. Hindi mo alam anong mangyayari. Yung gold na yan, hindi na masyado nagmamatter dahil lock item na po silang lahat. Mamaya makikita natin yan sa ating Realme in-game equipment. Ang tindi nung laban, no? Gusto ng RQ sabihin, isa na lang pre, oh. Ibigay nyo na, pero sa Aurora, isa na nga lang eh. Ba't pa namin ibibigay? Kasi kami, isa na lang din. Pwede nang umabot sa Game 7 at ngayon hindi pa rin tapos ang laban. May nakikita ko man nagre-ready na ng kanilang ibubuk na ride-hailing app. Hindi nila sure kung ibubuk ba nila yung ride o itutuloy pa muna na manood. Kasi nga, posibleng last game na, kaya nakatype na yung mga address nila kung saan ka man nakatira. Ingat ka. Pero ngayon, kailangan din mag-ingat ng RRQ Kaito dito sa laban na to dahil yung sitwasyon ngayon na hindi na masyado pumapabor sa kanila. Grabe. Buti na lang talaga. Ng mga portal play para kay Manila Boy. And even Eska po, mahirap kasi here for Lunox yung range, yung capability niya kasi na umabot. Hindi katulad ng meron si Mingwin na kits. With the Dawning Light alone, di ba? Ang dami niyang pwedeng masagasan, ang dami niyang pwedeng ma-hit doon on mark. And for Atoms naman, dahil nga siya na yung pinakamainit sa mata ngayon. Ayan na naman! Pwedeng siya talaga yung bigyan! Sige, sipain na natin yan.
Kahit meron pa yung tila ba, Eternal Life, ayun na. pwede naman Ay, niyang ay, bigyan. ay, ay. Tuloy pa rin. Tumabol pa. Sex Nova, nandyan pa yung Dawning Light, nandun na yung mga paru-paro, pero hindi pa enough yung damage output ng kaharian. Kung hindi pwede si Atams, si Drin Sanity na lang. Pero pause lang muna ulit, bibitinin talaga tayo sa laban. Pero kung hindi pwede yan, huminga muna kayo! Magpaypay muna kayo! Ay. Grabe! Semi-finals pa lang yan, QWERTY. Paano pa bukas or mamaya sa ating grand finals? Hindi ko na rin alam. Okay. Parang oras na para mag-shoutout.